Kasi once na na-inlove na yan sa pagbabasketball, mga kaballers, siya na mismo ang gagawa ng paraan para gumaling mag-basketball. Yo, what's up mga kaballers? This is Coach Rob and welcome sa ating episode 1 ng Coach Rob Teach Basketball. So yun mga kaballers, ang ating first topic ngayon is kung paano magturo sa mga bata. Yung sa mga bata na ground zero. What I mean sa ground zero, yung mga bata na hindi marunong mag-basketball or yung mga kakastart pa lang. So marami kasi sa atin, mga parents, hindi alam kung paano magturo sa mga bata or sa mga anak nila, no? So saan mag-i-start, no? So yun, ito yung ating tatalakayin ngayon, mga kaballers, no? Kung paano magturo ng bata. Saan ba dapat natin sila? Or ano dapat yung una nating ituro sa kanila? Is it dribble, shooting, passing, footwork, plays, rebound. So, ilan lang yan sa mga fundamentals of basketball, mga kaballers, no? Kaya ang malaking question natin dyan, ano nga ba ang dapat na unahin, no? Alin ba dito, no? Kung ako yung tatanungin, mga kaballers, no? Wala sa mga to ang dapat unahin, mga kaballers. Wala dyan. Unang-una, bakit? At ano ang dapat unahin? Ang unang unahin ay ito. Ang love for the game, mga kaballers, no? Or love for the training. Hindi pwede na ituro mo agad ang mga bagay na to. Dapat unahin, mga kaballers, is love for the game. Bakit? Kasi masasayang lang yung pagtuturo mo ng dribble, shooting, passing, footwork, play, rebounding. Masasayang lang yan lahat, mga kaballers, kung hindi niya naman magugustuhan yung pagbabasketball, mga kaballers, no? Hindi pwede, mga kaballers, na kapag nagtuturo kayo sa mga anak ninyo, sa unang training ay mahirap agad. Hindi pwede yan, mga kaballers, na kapag sa unang araw nyo pala ng training, mahirap agad. Unang-una, bakit? Tatatak kasi sa utak niya itong salitang mahirap. Pag ang bata nahirapan, sasabihin niyan, ayaw ko nang gawin. Bakit? Kasi una pa lang, pinahirapan mo na siya. So, hindi mo na-develop yung love for the game. Ano nga dapat ang gawin, mga kaballers? Ang unang dapat gawin, pag unang day ng training nyo, maglaan kayo ng oras. Like, for example, 30 minutes, 40 minutes, up to 1 hour, mga kaballers, no? So, ang unang gagawin nyo, mga kaballers, is make him enjoy. Kailangan nag-i-enjoy siya sa pagte-training ninyong dalawa, mga kaballers, no? So, paano ba siya mag-i-enjoy? Ang una, wag mo muna siyang pahirapan, mga kaballers, no? Ayun talaga yung number 1. Let him enjoy the game. Hindi mo pwede pwersahin. Marami kasi sa atin, mga kaballers, nag-fail sa pagtuturo ng basketball sa anak kasi ang dami natin na hinihingi sa kanila, no? Ba't hindi ako mag-dribble? Ganito dapat. Ba't dapat hindi ganyan, no? So, hindi mag-i-enjoy yung bata na lang gano'n. So, unang-una pa lang sa ganong approach, hindi matututo yung bata at mag-end up kayo sa yung anak nyo, hindi niya magugustuhan yung basketball. Bakit? Dahil sa word na nahihirapan siya. So, unang prioritize natin, make him love the game or yung training. Tapos, let him enjoy, mga kaballers, no? Lagi nyo yan tatandaan. Kasi ang first job natin as a trainer sa kanila, him enjoy. Hindi pwede kasi, mga kaballers, na kasauna pa lang, pahirapan nyo agad. Bakit? Kasi kinabukasan, hindi na yan magti-training. Ako nagsasabi sa inyo. Bakit? Kasi nahirapan siya. So, hindi ganun dapat. Dapat mag-enjoy siya muna, mga kaballers, no? Para hindi tayo magkamali. At the same time, ma-enjoy niya yung process ng training, mga kaballers, no? Habang tumatagal, tsaka nyo napahirapan siya ng pahirapan. Pero slow progress lang yun, mga kaballers. Hindi dapat pagka unang araw nag-enjoy, tapos kinabukasan sobrang hirap na agad. So, hindi ganun, mga kaballers, no? Maglaan kayo ng oras. Like, for example, sinabi nyo sa kanya, magti-training lang tayo ngayon, for about 30 minutes lang, okay? Kailangan sundin nyo yung 30 minutes na yon. And then, gradually, kailangan nag-i-increase. Ngayon, di ba, nakaraan, madali na sa atin yung 30 minutes. Kaya naman, 45 minutes naman. And then next, 1 hour naman. Next, 1 hour and 30 minutes. Hanggang sa maging consistent kayo, mga kaballers, no? Pag dumating yung araw na yon, na nagtutuloy-tuloy na kayo, ibig sabihin na di-develop na sa kanya yung love for the game, mga kaballers, no? Bakit? Kasi nag-i-enjoy siya. Wag na wag niyong gagawin na pag nagtitraining kayo,
papahirapan nyo siya agad. Wag na wag mga kaballers, no? Pag dumating yung araw na nag-grow na siya, na in love na siya sa game, tsaka mo na siya kausapin. Sabihin mo, anak, hindi kasi ubra yung ginagawa natin eh. Kailangan natin increase yung training mo. Kailangan mas mahirap na ngayon, no? Tapos pag nag-deal kayo doon, yun, pwede mo na siyang pahirapan ng konti-konti mga kaballers, no? So, pagdating naman sa skill coach, paano po ba ang dapat unahin? Ang dapat unahin natin mga kaballers is dribble. No, lalong-lalo na pag yung bata ay tinuturuan mo is ages 7 to 10 to 11 mga kaballers or 12, no? Bakit, no? Kasi pag tinuruan mo siya ng shooting mga kaballers, hindi yan naabot sa ring. Okay? Kasi masasayang lang, no? Hindi, pag pinractice nyo yung form sa age 7, 10 to 11, hindi niya abot yung 10 feet mga kaballers, no? Pero kung age 7, 10, tapos yung ring nyo mababa, mas maganda i-practice nyo yung shooting form doon mga kaballers, no? Pero para sa ating lahat, ang majority natin is yung dribbling mga kaballers, no? Bakit? Yung bata kapag ka hindi nag-dribble, hindi marunong mag-dribble, hindi niya may enjoy yung pagbabasketball. Bakit? Kasi niya, lagi siyang mata-turnover. Lagi siyang ma-i-stealan mga kaballers, no? So, para ma-enjoy niya yung pagbabasketball, kailangan marunong siyang magdala ng bola or humawak ng bola mga kaballers. So, ang number one prioritize natin, dribbling, and then footwork, tapos yung mga rules sa basketball mga kaballers, no? Coach, paano po ba magturo ng dribbling? Para matuto ka magturo ng dribbling mga kaballers, ito lang yan, no? Itong 10, okay? So, para sa batong 10 na to mga kaballers, no? Ang 10 ay yung answer natin mga kaballers, okay? So, ano ibig ko sabihin, no? Kung napansin nyo, sa 10 na answer, ano bang mga numbers ang pwede natin i-combination para masagot yung 10? Like, for example, 5 plus 5 equals 10, 4 plus 6 equals 10, 3 plus 7 equals 10, 8 plus 2 equals 10, 9 plus 1 equals 10, no? So, napansin nyo mga kaballers, ang sagot ay 10. Pero napakaraming number combination para ang maging sagot ay number 10. No, mga kaballers. Same lang din dito sa dribbling, no? Napakaraming drills na pwede kang matuto mag-dribble. Like for example, between the legs, BTL, or behind the back, TB. The next, crossovers, stationary dribbles, no? So, ayan, napakaraming dribble mga kaballers, no? Para matuto siya mag-dribble. So, ano nga ba dapat ang ituro mga kaballers, no? Ang dapat natin ituro mga kaballers is kahit anong drills mga kaballers, no? So, unang-una, paano, no? Like for example, mag-dribble siya ng stationary na knee dribble. Lagyan mo lang ng reps. Like for example, 20 seconds, tapos 3 sets. Ibig sabihin ng 20 seconds mga kaballers, 20 seconds na yan gagawin. Tapos yung 3 sets, ibig sabihin yan mga kaballers ay 3 beses mo siyang papagawa. So 20 seconds times 3 mga kaballers. So after niya magawa yung stationary knee dribble ng 20 seconds, ulit 20 seconds. And then next naman, low dribble. Okay, 20 seconds ulit times 3 sets. Okay, then next, pound dribbles. 20 seconds, no? So, ganyan mag-program mga kaballers, no? And then, after naman nun mga kaballers, kung hindi nyo gusto yung 20 seconds mga kaballers, pwede nyo siyang gawin na by reps mga kaballers. Like, for example, 30 reps, okay? Or 30 times. 30 times, no? So, 30 times, ibig sabihin, the-dribble siya ng 30 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang sa mag-20. Times 3 sets, no? So, yan mga kaballers, no? So, bali, 90 reps siya lahat mga kaballers, no? So, ganun siya mga kaballers, no? So, stationary lang yan lahat mga kaballers. Pero, kung gusto mo na mag-practice ng iba naman, yung naglalakad, kunwari, merong cone dito, cone, tapos zigzag, okay? So, maglagay ka ng 6 cones, tapos pa-zigzag yan. So, papunta, pabalik, 1, okay? So, yan. Then, next naman, mag-change ka ng dribble. So, low dribble naman, zigzag ulit. Then next, alternate naman. So, ganyan lang mga kaballers, no? Lagi yung tatandaan mga kaballers, no? Kung yung goal nyo ay matutong mag-dribble yung mga anak nyo, kailangan pag-dribbling nyo lang silang palagi or paulit-ulit mga kaballers, no? Ako nagsasabi sa inyo,
matututo yan mag-dribble, mga ka-ballers. Hindi pwede kasi na gusto mo siya mag-practice, matuto mag-dribble, tapos pinapractice mo shooting. Hindi pwede. Hindi siya matututo ng dribble doon. Bakit? Yung shooting yung pinapractice yun. Kung gusto mo siya matuto mag-dribble, kailangan pag-dribblein mo siya. Kailangan pahirapan mo. And then, i-explain mo sa kanya yung mga dapat at hindi dapat gawin, mga ka-ballers. No? Kung napansin nyo, mga ka-ballers, ilan lang to sa mga bagay na pwede nyo ituro o kung saan kayo pwedeng mag-start, mga ka-ballers. I hope na meron kayo natutunan dito sa ating first episode ng Coach Rob Teach Basketball. Yun, mga ka-ballers, kung meron kayong gustong i-topic sa susunod, click nyo lang sa baba, mga ka-ballers. Mga nakanood, I hope na subscribe kayo dito sa channel ko and click nyo yung notification bell para lagi kayong notify. Summarize, mga ka-ballers, lahat ng tinuro ko sa inyo ngayon, no, kung paano magturo sa mga bata, ano ang dapat uunahin, mga ka-ballers, is dribble, shooting, passing, footwork, play, rebounding. So, ano dapat yung unahin? Ang dapat unahin is yung love for the game, mga ka-ballers, no? Bakit? Kasi kapag nahirapan yung bata, mag-end up ka na hindi niya magugustuhan yung basketball. Bakit? Kasi pinahirapan mo siya agad. So, ano mangyayari? Hindi na yan magtutuloy-tuloy mag-practice. Hindi na yan magbabasketball. Bakit? Kasi tatatak sa isip niya na ang hirap pala ng basketball. Hindi, ayaw ko na. So, yun yung mangyayari, mga ka-ballers, no? Tapos, maglaan lang kayo ng oras na magiging consistent kayo. Kung 30 minutes, sumunod kayo sa time yung dalawa, 30 minutes, kung 1 hour, sumunod kayo sa 1 hour, kung 2 hours, sumunod kayo sa 2 hours, mga ka-ballers, no? And then, kung paano ba magturo ng mga to, mga ka-ballers, o yung dribble, no? So, ito lang yung principle natin, itong 10 yung answer, mga ka-ballers, no? Marami dyan na pwedeng mag-isabit yung 10 plus 5 plus 5 equals 10, 4 plus 6 equals 10, 3 plus 7 equals 10, 8 plus 2 equals 10. So, yung mga ka-ballers, no? Anong meaning ko dyan? Ang meaning ko dyan, mga ka-ballers, is kailangan, ang meaning ko dyan is ganito magturo ng basketball, no? Kung gusto nyo siya matuto mag-dribble, maraming dribble drills dyan na pwede nyo gawin, no? Paggawa nyo lang sa kanya ng paggawa, ang result naman is always matututo siya mag-dribble. Kahit anong drills yan, basta involved yung dribbling, matututo at matututo siya mag-dribble, no? So, same lang din sa shooting. Kapag gusto mo siya matuto mag-shooting, yan, napakaraming drills, no? You just have to pick the right drill para sa anak ninyo para matuto siya mag-shooting, no? So, to sum up everyone, kailangan, para matuto yung bata, kailangan ma-develop natin sa kanya, prioritize natin yung love for the game. Kasi once na na-in-love na yan sa pagbabasketball, mga ka-ballers, siya na mismo ang gagawa ng paraan para gumaling mag-basketball.